Sa hilagang bahagi ng Skoda Shoal, isang Chinese vessel ang namataan ng PCG. Binabantayan na daw ito ng BRP Teresa Magbanua matapos itong dumaan sa likurang bahagi ng barko na may layong 5.5 nautical miles. Sinabi din ng PCG na base daw sa kanilang monitoring, dumaan na din daw ang nasabing barko sa iba't ibang teritoryo. Kabilang na ang Ayungin Shoal, Raha Soliman Shoal, Hasa-Hasa Shoal at iba pa. Noong ika-31 ng Hulyo, isang barko naman ng China ang na-intercept at inakyat ng Philippine Navy sa Zamboanga. Ayon sa Naval Forces ng Western Mindanao, isang mabilis at bagong barko ng Pilipinas ang inilunsad upang harangin at magsagawa ng inspeksyon sa sinasabing barko. Sinasabi na hindi umano ito sumasagot sa radio challenge ng Pilipinas nang mamonitor nila ito. Pero kalaunan, sumagot din ang kapitan nito at pumayag na magsagawa ng inspeksyon sa kanilang barko. Ang barko ay nagmula sa Australia at ito ay patungo sa Singapore. Ito ay kargado ng 41,830 tons ng coal at may sakay ito na 21 Chinese crew. Base sa pagsisiyasat, wala naman daw nakitang bayulasyon ang nasabing barko. Ayon naman sa dahilan nito kung bakit hindi daw sila sumasagot, ay hindi daw nakakaintindi ng English ang naka-duty sa mga oras na iyon. Samantala, sa iba pang anggulo ng balita, si US Defense Secretary Lloyd Austin ay nag-utos na dagdagan pa ang mga barkong pandigma sa Middle East. Ito ay may layunin na mas palakasin pa ang defense forces sa nasabing lugar. Sinasabi rin na magdadagdag pa umano ang Amerika ng mga squadron ng mga fighter jets sa Middle East. Ang mga asset na ito ay may layunin na tulungan ng Israel at depensahan ang mga military base ng US sa posibleng mga pag-atake ng Iran. Ayon din sa spokesperson ng US, hindi lang umano sila ang dedepensa, sasama din daw ang mga kaalyado nila. Ang mga ginagawang pag-deploy ng mga asset ng Amerika sa Middle East ay kinumpirma din ni Pentagon Press Secretary John Kirby. Samantala, sa iba pang mga balita, matapos ang ginawang maritime cooperative activity ng Amerika at Pilipinas, nagpadala din ng barko ang Japan sa Pilipinas upang magsagawa din ng maritime cooperative activity. Ito ang unang pagdideploy ng warship ng Japan mula nang mapirmahan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Isang destroyer ang dineploy ng Japan. Ang barko ay armado ng iba't ibang klase ng armas. Samantala, ang ating bansa naman ay nag-deploy ng BRP Jose Rizal na isang missile frigate, communication exercise at tactical maneuvering. Iyan ang isinagawa sa nasabing exercise. Sa iba pang mga balita sa ating bansa, China gumagawa ng tinatawag na artificial island. Ito ay nagmimistulang military base ng China sa Subi Reef na halos katapat naman ng Pag-asa Island. Dose-dose ng mga barko ang makikita sa lugar. Sinasabing malaki na din ang pinagbago ng lugar kung saan noon daw ay mga malalaking kumpul lamang ng bato at bahura na nakalubog sa dagat. Ngayon ay tila isang isla at syudad na ang makikita sa nasabing lugar. Makikita rito ang mga nagtataasang mga gusali, mga runway ng eroplano, mga radar, mga warehouse at aircraft hangar, at mga warship ng China sa nasabing isla. Sinasabi din na tila hindi pa umano natatapos ang pagpapalawak ng isla gawa ng may nakikita pang mga construction. Ang nakakabahala dito ay ang lokasyon ng Subi Reef ay malapit lang sa Pag-asa Island. At dahil din sa ginagawang pagpapalawak na ito ng isla, iyan daw marahil ang dahilan kung bakit napakabilis nilang mag-deploy ng mga barko. Kapag nakakakita sila ng mga barko ng Pilipinas malapit sa lugar. Kagaya na lamang ng nooy isinasagawang maritime patrol ng BFAR sa mga Sandy Cay na makikita malapit sa Pag-asa Island. Agad-agad ay nag-deploy ang mga ito ng mga rubber boat ng China Coast Guard, kung saan pinapaalis ng mga ito ang mga barko ng ating bansa at sinasabing sakop daw ng kanilang sea area ang nasabing lugar. Iginiit naman ng PCG na sa atin ang mga nasabing Sandy Cay. So as far as the Philippine government is concerned, we are still ensuring na mapapatulyahan natin ito. Wala pa namang katotohanan yung sinasabing
the Chinese have already taken control of this Sandy case. Dagdag pa sa mga nagkalat na mga militia vessels, namataan din ang ilang mga barko ng China na umaaligid sa Escoda Shoal kung saan nakapasok ang mga ito sa ating exclusive economic zone. Ayon sa PCG, tinutukoy pa nila kung ano ang pakay ng mga ito. Habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, binigyang pansin ng UK Foreign Secretary James Cleverly ang isang interesting na aspeto. Paano kung matatalo ang China sa pagsakop sa Taiwan? Mas komplikado ang geopolitics ngayon, lalo na't ang China ay isang nuclear state at ang Taiwan ay mahalagang kaalyado ng United States. Maaaring kontrahin ng US ang mas malakas na military force ng China gamit ang world-class military technology, training at spending nito. Isang bagay ang sigurado, ang pagsakop ng China sa Taiwan ay maaaring magdulot ng malawakang digmaan sa pagitan ng ilang nuclear-armed superpowers. Pero paano tayo umabot dito? Ano ang nagdudulot na posibilidad ng digmaan sa pagitan ng China, Taiwan at kanilang mga kaalyado? At bakit naniniwala si James Cleverly na ang pagsakop ng China sa Taiwan ay magdudulot ng pagbagsak ng China? Una, mahalagang malaman ang kasaysayan ng Taiwan at China at bakit ito nagiging dahilan ng isang tiyak na digmaan. Kagaya ng anumang masalimuot na sitwasyon sa geopolitics, kailangan nating unawain ang mga pangyayari. Ang Taiwan ay isang island nation na may populasyon na humigit kumulang 24 milyon na tao na nasa tabi ng mas malaking bansang China at naging independent nation mula 1949. Ang Taiwan ay opisyal na kilala bilang Republic of China at ang mainland China ay tinatawag na People's Republic of China. Kung paano mo ito tinitingnan ay marahil nakadepende kung saan ka kakampi. Ang Taiwan ay may democratically elected government, ngunit ang People's Republic of China ay tinitingnan ito bilang isang rogue state na nais nilang muling pag-isahin sa mainland kahit gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Ang ganitong approach sa foreign policy ay tinatawag na One China Principle at ikinumpara ito sa pagsakop ng Russia sa Crimea at ang tangkang annexation ng Ukraine. Ang iba't ibang interpretation ng dalawang bansa ay nagmula sa isang kasunduan na nabuo noong 1992 sa pagitan ng mga negotiator mula sa Chinese Communist Party, ang ruling party ng People's Republic of China, at ang Kuomintang na noon ay ruling party ng Taiwan. Parehong sumang-ayon sa prinsipyo ng One China, ngunit bawat bansa ay naniniwalang sila ang nag-iisang China sa kanilang interpretation ng kasunduan. Ngunit kahit ang pangalan ng kasunduan ay nakalilin lang dahil nangangahulugan ito ng aktwal na pagkakasundo sa lahat ng partido na kasangkot. Ang Kuomintang ay karaniwang simpatya sa interes ng Beijing na ang draft ng konstitusyon ng Kuomintang ng Taiwan ay hindi pinapahalagahan ang soberanya ng Republic of China mula sa People's Republic of China. Ang ganitong pag-iisip ay labis na tinututulan ng iba pang pangunahing partido sa Taiwan, ang Democratic Progressive Party, na kasalukuyang namumuno sa bansa sa ilalim ni President Tsai Ing-wen. Nagkaroon ng hindi magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa hanggang sa lumala ang sitwasyon ng mahalal si Tsai Ing-wen bilang presidente noong 2016. Sa isa sa kanyang mga unang talumpati bilang presidente, tahasan niyang tinanggihan ang 1992 Consensus at nanawagan para sa muling pagsusuri ng relasyon ng Taiwan sa mainland. Bilang tugon, pinutol ng China ang diplomatic ties at pinataas ang kanilang military saber rattling sa pamamagitan ng paglipad ng mga fighter jets na palapit ng palapit sa isla at pinataas ang kanilang anti-Taiwanese sovereignty rhetoric. Ang presidente ng People's Republic of China, si Xi Jinping, ay nagsabi na ang ideal na sitwasyon para sa parehong bansa ay ang One Country, Two Systems policy na muling pag-isahin ng Taiwan sa People's Republic of China, habang nagbibigay ng ilang antas ng soberanya, katulad ng relasyon ng China at Hong Kong. Ngunit ang mga kritiko ni Xi ay nagtuturo sa kamakailang crackdown ng People's Republic of China sa kalayaan ng mga mamamayan sa Hong Kong bilang dahilan upang hindi paniwalaan ang mga pangako ng Beijing ukol sa soberanya ng Taiwan.
Ang mga global superpowers ay pumipili ng magkabilang panig. Ang mga administrasyon ni Trump at Biden ay nagpakita ng hindi karaniwang pagkakalapit sa Taiwan na si Joe Biden ang kauna-unahang presidente ng United States na nag-imbita ng mga kinatawan ng Taiwan sa kanyang presidential inauguration, isang makapangyarihang symbolic gesture na nagdulot ng galit sa People's Republic of China. Patuloy rin ang pagbebenta ng mga armas ng US sa Taiwan at ang pagsali sa mga joint military training exercises upang pataasin ang suporta para sa US-Taiwan relations at hinihikayat ng gobyerno ng US ang Taiwan na pataasin ang kanilang defense spending. Isa pang mahalagang symbolic act sa ganitong usapin ay ang regular na pagpapadala ng mga barko ng US sa Taiwan Strait bilang pagpapakita ng kanilang presensya sa lugar, isang malakas na mensahe sa People's Republic of China. Lumala pa ang sitwasyon ng dalawang mataas na opisyal ng US ang nakipag-ugnayan sa Taiwan. Sina dating House Speakers Nancy Pelosi at Kevin McCarthy ay parehong nakipagdiplomasya kay President Tsai. Hindi na nakapagtataka na ang People's Republic of China ay tinitingnan ito bilang pag-escalate at tumugon ng naaayon sa pamamagitan ng mga sanksyon, rhetoric at pagpapakita ng lakas militar. Ayon sa isang ulat noong 2021 mula sa US Department of Defense, ang People's Republic of China ay malamang na naghahanda para sa isang contingency upang pag-isahin ang Taiwan sa People's Republic of China sa pamamagitan ng puwersa habang pinipigilan, pinapabagal o tinatanggi ang anumang third-party intervention tulad ng United States. Malinaw na ito ay isang labis na nakababahalang prospect para sa lahat ng kasangkot. Nagdi-debate ang mga eksperto kung kailan posibleng mangyari ang aksyon militar na may mga prediction na hindi natutuloy sa nakaraang mga taon. Noong 2021, isang mahalagang military leader ng US sa Indo-Pacific ang nag-project ng isang pagsakop ng China sa Taiwan pagsapit ng 2031. Ang iba pang prediction ay nagtuturo sa 2049 bilang posibleng petsa ayon sa rhetoric ni President Xi Jinping ukol sa Chinese Dream, ang ideya na pagsapit ng 2049, ang sentenaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Ang China ay babalik sa kanyang historic greatness at magiging pangunahing manlalaro sa mundo. Si Xi ay direktang nagsabi ng maraming beses na ang Chinese Dream ay imposible kung walang reunification ng China at Taiwan sa ilalim ng One China Principle. At tulad ng nabanggit natin, hindi matatawaran ang kapangyarihang militar ng China. Ang Chinese People's Liberation Army o PLA ay may pinakamalaking bilang ng personnel sa buong mundo at sumailalim sa malawakang modernisasyon ng militar sa nakaraang dekada. Noong 2019, isang military white paper na inilabas ng PLA ay kumpiyansang nagsabing kaya nilang talunin ang sinumang mag-attempt na i-separate ang Taiwan from China. Hindi sila nagbibiro, ngunit mahalagang tandaan na ang mga ulat tungkol sa sariling hukbo ng isang bansa ay dapat tingnan ng may pag-iingat dahil ang propaganda ay isang mahalagang kasangkapan sa foreign policy ng lahat. Ang ilang mga paunang hakbang patungo sa digmaan ay nagsimula na parang senaryo sa pagitan ng Russia at Ukraine. May ebidensya ng Beijing na nakikialam sa eleksyon ng Taiwan sa pamamagitan ng mga coordinated disinformation campaigns at pagsubok na impluwensyahan ang media ng Taiwan. Ang Taiwan ay inakusahan din ng Beijing ng libu-libong cyber attacks laban sa bansa mula 2010, pagpigil sa turismo sa Taiwan at pagpapadala ng mga warships at aircraft carriers sa Taiwan Strait upang takutin at sindakin ang island nation. Sa kabila ng lahat ng ito, ang Taiwan ay may isang espesyal na bargaining chip na nagbibigay dito ng economic sway sa buong mundo at nagiging dahilan para sa mga bansa tulad ng United States na tiyakin ang katatagan sa rehiyon. Ang Taiwan ay ang nangungunang tagagawa ng semiconductor chips sa buong mundo na mahalaga sa produksyon ng lahat mula sa washing machines hanggang sa military weapon systems.
Ang mga korporasyon sa buong mundo ay nangangailangan ng semiconductor chips tulad ng mga ginagawa sa Taiwan upang magpatuloy sa operasyon, at ang isang matagalan na pagsakop ng China ay magdudulot ng hindi pa nagagawang kaguluhan sa supply chain. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanting bahagi ng diskusyong ito. Kung dumating ang araw na salakayin ng China ang Taiwan, ano ang magiging epekto nito? At bakit iniisip ng mga tao tulad ni James Cleverly na ito'y magiging kasing chaotic para sa People's Republic of China tulad ng sa iba pang kasangkot sa conflict? Ayon kay Cleverly, ang anumang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan ay magkakaroon ng malubhang epekto sa Taiwan na hindi lang makakaapekto sa global trade, kundi magdudulot ng pagbagsak ng ekonomiya ng China dahil sa pagkakablock ng kanilang trade routes. Sa nakaraang mga taon, tila bumagal ang dating mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng China na naglalagay sa kanila sa isang critical position kung sakaling salakayin nila ang Taiwan. Sabi ni Cleverly, halos kalahati ng mga container ships sa mundo ay dumadaan sa mga mahalagang tubig na ito kada taon, puno ng mga kalakal na patungo sa Europe at iba pang sulok ng mundo. Ang Taiwan ay isang demokratikong bansa at mahalagang bahagi ng global supply chains, lalo na sa mga advanced semiconductors. Ang digmaan sa strait ay hindi lang isang human tragedy, kundi sisira sa global trade na nagkakahalaga ng $2.6 trillion ayon sa Nikkei Asia. Walang bansang makakaiwas sa mga epekto nito. Ang layo ay hindi magiging proteksyon laban sa malaking dagok na ito sa global economy. Gayunpaman, maraming economists ang naniniwala na ang pananaw na ang ekonomiya ng China ay parang isang bahay na gawa sa baraha ay wishful thinking lang. Ayon kay Michael Pettis, professor ng finance sa Guanghua School of Management sa Peking University, maraming analysts ang nagkakaisip na nasa bingit ng krisis ang China. Ngunit hindi nila nauunawaan ang heavily controlled financial system nito, kung saan ang mga regulators ay kayang i-restructure ang mga liabilities ayon sa kagustuhan nila. Ayon kay Pettis, hindi posibleng magkaroon ng financial crisis o bigla ang pagbagsak ang China. Mas malamang na magkaroon ng maraming taon ng slow growth habang inaayos nila ang kanilang utang at unti-unting nagbabalanse ng demand patungo sa mas mataas na consumption at mas mababang non-productive investment. Ngunit ang pahayag ni Pettis ay ginawa sa konteksto ng panahon ng kapayapaan. Ang pagsalakay sa Taiwan ay maaaring magsilbing spark na magpapasimula ng malaking gulo. Ayon sa isang pag-aaral ni Charlie Vest, Agatha Kratz at Riva Guhone na pinamagatang The Global Economic Disruptions from a Taiwan Conflict, nagbibigay ito ng mga interesanting pananaw sa mga nakapipinsalang epekto ng pagsalakay ng China sa Taiwan. Isa sa mga mahahalagang bahagi ng pag-aaral na ito ay nagsasaad na taon-taon ang mga bangko ay nagbibigay ng $6.5 to $8 trillion na finance upang tulungan ang mga importer at exporter na mapadali ang trade habang ang mga kalakal ay nasa transit. Ang short-term finance na ito ay sumusuporta sa halos 1/3 ng trade flows. Sa kaso ng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan, ang mga risk-averse global investors ay mag-aalis ng kanilang lending activities na magre-resulta sa kakulangan ng trade finance at sa gayon mapipinsala ang international trade. Ito'y magre-resulta sa pagkaparalisa ng buong global market habang ang mga imports at exports mula sa iba't ibang bansa ay hindi makakarating sa kanilang destinasyon. Kapag tumigil ang mga imports at exports, maraming industriya at ekonomiya sa buong mundo ang maaaring bumagsak na magdudulot ng isang global financial downturn na maaaring mas matindi pa kaysa sa Wall Street crash ng 1929. Ang mga eksperto sa military ay maaaring napansin ng phrase na even assuming no sanctions. Ang pag-aakala na walang sanctions ay napaka-generous dahil ang pagsalakay sa Taiwan ay tiyak na magpapakilos ng maraming devastating sanctions mula sa international community. Halimbawa, tingnan natin ang mga epekto ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine upang makita ang uri ng malupit na financial sanctions na maaaring harapin ng China kung sakaling salakayin nila ang Taiwan.
ang Russia ay nakaranas ng pagkakapros ng mga assets ng kanilang central banks sa Western Europe at United States. Ang mga bangko ng Russia ay effectively tinanggal mula sa global banking community at maraming bansa tulad ng UK ay nagbawal sa mga Russian firms na makakuha ng loans. Ang mga Russian citizens ay nagkaroon din ng deposit limit sa mga bangko sa buong EU. Ayon sa UK government, pinutol ng mga Western countries ang humigit kumulang $350 billion mula sa $604 billion foreign currency reserve ng Russia. Ang mga negosyo ng Russia ay naapektuhan, nililimitahan ang kanilang kakayahan na mag-operate abroad at ilang Russian oligarchs ay nakaranas ng pagkakapros ng kanilang malalaking assets sa mga foreign banks. Kung sakaling sumalakay ang China sa Taiwan, hindi malayo na asahan na ang parehong financial consequences ay tatama sa China, habang ang mga kaalyado ng Taiwan ay naghahanda ng kanilang military response. Bagamat ang exports ng China ay nagbigay sa kanila ng maraming international sway, wala silang langis na kayamanan tulad ng Russia na kanilang masasandalan, na nangangahulugang ang mga sanctions na ito ay maaaring mas matindi pa ang epekto sa kanila. Isa pang interesanting aspeto ng lahat ng datos na ito ay ang resulta ng isang war game simulation na isinagawa ng Center for Strategic and International Studies, isang independent Washington think tank, noong unang bahagi ng 2023. Ang layunin ay simple: kung sumiklab ang pagsalakay ng China sa Taiwan sa 2026, sino ang mananalo sa labanan at ano ang magiging kabuuang epekto sa mga kasangkot. Ang Center for Strategic and International Studies ay nagpatakbo ng simulation ng walang katulad na 24 na beses upang tiyakin na ang lahat ng mahahalagang datos ay tamang nasuri. Ang unang bombshell result ng report ay ang pagsalakay na hindi magiging matagumpay para sa People's Republic of China, ngunit ang magiging gastos sa lahat ng kasangkot ay kahindik-hindik. Ayon sa CNN, extrapolating mula sa isang early preview ng report, ang matagumpay na panalo ng Taiwan ay facilitated ng 4 na consistent factors sa lahat ng modelo. Ang ground forces ng Taiwan ay dapat kayanin ang mga Chinese beachheads. Ang US ay dapat magamit ang kanilang mga base sa Japan para sa combat operations. Ang US ay dapat magkaroon ng long-range anti-ship missiles upang tamaan ang PLA Navy mula sa malayo at en masse. At ang US ay kailangan mag-armas ng husto sa Taiwan bago magsimula ang labanan at agad na makilahok sa anumang conflict kasama ang kanilang sariling puwersa. Ngunit ang panalo ay hindi nangangahulugang walang fallout sa lahat ng panig. Ang report ay nagsabi na ang United States at Japan ay mawawalan ng 12 ng barko, daan-daang aircraft at libu-libong service members. Ang ganitong mga losses ay makakasira sa global position ng US sa loob ng maraming taon. Ayon sa karamihan ng mga simulations, 3,200 US soldiers ang mamamatay sa unang mga linggo ng labanan, at ang US ay mawawalan din ng 2 aircraft carriers at 10 to 20 na malalaking surface combatants sa mga labanan sa Taiwan Strait. Ngunit hindi ito nangangahulugang hindi masasaktan ng China. Ayon sa Center for Strategic and International Studies report, ang China rin ay malubhang maapektuhan. Ang kanilang navy ay magiging wasak, ang core ng kanilang amphibious forces ay mabubuwag, at libu-libong sundalo ang magiging prisoners of war. Bukod pa rito, ayon sa datos mula sa pag-aaral, 10,000 Chinese troops ang mamamatay, at 155 combat aircraft at 138 major ships ang mawawala rin. Ang Japan, nakakampi ng US at Taiwan, ay mawawalan ng mahigit 100 combat aircraft at 26 warships, pati na rin ang makakaranas ng pinsala sa kanilang home territory mula sa mga atake ng China sa US military bases sa kanilang lupa. Ang Taiwan, kahit na karamihan ng mga modelo ay nagpapahiwatig na mapapanatili nito ang kanyang soberanya, ay magdaranas pa rin ng malulubhang pagkalugi sa halos lahat ng senaryo. Ayon sa report, bagamat hindi mabubuwag ang military ng Taiwan,
ito'y magiging labis na mahina at maiiwan upang ipagtanggol ang isang wasak na ekonomiya sa isang isla na walang kuryente at mga pangunahing serbisyo. Ang kanilang army ay maaaring magdusa ng humigit kumulang 3,500 casualties. Kasama na rin ang pagkasira ng kanilang buong navy. Hindi na kailangang sabihin na ang karamihan ng ground fighting ay mangyayari sa Taiwan. Kaya't ang infrastructural at collateral damage ay halos hindi maiiwasan. Naipakita na natin ang mga paghahambing sa pagitan ng potensyal na pagsalakay ng China sa Taiwan at pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ngunit ang Center for Strategic and International Studies report at mga kaugnay na eksperto ay nais ding bigyang diin ang ilang mahalagang pagkakaiba. Maraming akademiko at opisyal ng militar ang nagmungkahi na ang China ay maaaring mag-obserba at matuto mula sa mga operational errors na ginawa ng Russia. Ngunit kung ang report na ito ay paniniwalaan, hindi ito totoo para sa Taiwan at US. Ayon sa report, walang magiging Ukraine model para sa NATO conduct sa potensyal na pagsalakay ng China sa Taiwan na nangangahulugang hindi magiging posible na gawing indirect proxy war ang pagsalakay kung saan maaaring lihim na ipadala ang mga weapon at supply sa Taiwan. Ayon kay Mark Cancian, isa sa mga project leaders ng Center for Strategic and International Studies, sa sandaling magsimula ang digmaan, imposibleng makapasok ang anumang troops o supply sa Taiwan. So iba ang sitwasyon dito kumpara sa Ukraine, kung saan ang United States at mga kaalyado nito ay patuloy na nakakapagpadala ng supply. Kung ano man ang gagamitin ng Taiwan sa digmaan, kailangan mayroon sila nito bago pa magsimula ang labanan. Pero wag nating isipin na ang digmaan ay tiyak na mangyayari dahil ayon sa Center for Strategic and International Studies, hindi ito ang kaso. Bakit? Dahil alam din ng People's Republic of China, gaya ng iba, na ang pagsalakay sa Taiwan ay maaaring maging kanilang pinakamalaking pagkatalo. Sa Project on Government Oversight, na kilala rin sa acronym na POGO, ay sinuportahan ang pananaw ni UK's Foreign Secretary James Cleverly at ng kanyang US counterpart, Secretary of State Antony Blinken, na ang panganib ng total economic collapse ng China ang maaaring pumigil sa kanila na magsimula ng isang buong military invasion. Sabi ni Gracier, gagawin ng Chinese ang lahat ng kanilang makakaya, sa aking palagay, upang maiwasan ang isang military conflict kanino man. Ang palagay ni Gracier ay nakabatay sa katotohanan na ang ekonomiya ng China ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na daloy ng imports at exports. Ang pag-antala ng tuloy-tuloy na kalakalan ay mabilis na magdudulot ng kaguluhan sa ekonomiya ng China, na ang exports mula sa kanilang manufacturing sector ang gulugod ng kanilang international influence. At ang importation ng pagkain at fuel ay mahalaga upang mapanatili ang pagtakbo ng kanilang ekonomiya. Ang anumang pagantala sa daloy ng mga ito ay magiging mapaminsala. Kahit na ganon, may isa pang modelo na nagsasabi na ang pagsalakay sa Taiwan ay maaaring ang People's Republic of China na tinatanggal ang kanilang sariling ilong kahit na alam nilang makakasama ito sa kanila. Ayon sa Center for Strategic and International Studies report, maaaring gumamit ang China ng tatlong estratehiya laban sa Taiwan: diplomatic isolation, gray zone pressure, o economic coercion. Madaling intindihin ang diplomatic isolation at economic coercion, pero ang gray zone pressure ay medyo komplikado. Kasama rito ang cyber attacks, election interference, propaganda at espiya, mga bagay na ginagawa na ng China. Habang gusto ng Democratic Progressive Party ng Taiwan na mapanatili ang kanilang soberanya, pwedeng magbago lahat ng ito sa isang eleksyon lang na manalo ang isang leader na sympathetic sa Beijing. Bakit kailangang magsugal ni Xi Jinping at ng People's Republic of China sa isang mapanganib na digmaan kung pwede naman silang gumamit ng mas maingat na paraan para makuha ang kapangyarihan kahit na mas matagal ito? Ngunit sabi ni Mark Cancian, wars happen even when objective analysis might indicate the attacker might not be successful. Kahit ang mga global superpowers ay binubuo ng mga tao na may biases at pagkakamali. Kahit na alam nilang maaaring bumagsak ang kanilang ekonomiya at masira ang kanilang military,
Hindi ito makakapigil sa People's Republic of China na subukan makamit ang kanilang Chinese dream. Wala kang pera ngayon? Naghahanap ka ng mautangan? May sagot dyan kapatid. Mag-loan na sa Loan Online at sa FinMercado. Napakadali lang mangutang. Isang valid ID lang ang kailangan. I-check ang description box sa baba at click ang link.